Sa kabilang dako naman ng bansa, hindi na raw alam ng maraming residente ng Maguindanao kung saan sila pupunta dahil sa nagpapatuloy na opensiba ng gobyerno laban sa BIFF. Kumuha tayo ng latest mula kay Maki Pulido. Partner, kamusta naman dyan? Sa ngayon, Mark, ay tahimik na, no? Natapos na yung mortar fire or artillery fire. Pero hanggang kanina, hanggang pasado alas 2 ng hapon ay nakakarinig tayo dahil nga ongoing yung pursuit operations. Kasi alam mo naman, Mark, 2 araw matapos magdeklara ng all-out offensive ang AFP laban sa BIFF, nagsimula na yung opensiba dito sa Maguindanao. Sunod-sunod yung patak ng bomba sa pag-umpisa ng all-out offensive sa may Datu, Unsay, Maguindanao. Pinatakan ng 81mm mortar at 105mm howitzer ang mga tinutugis na BIFF at ang teroristang si Basit Usman. Pasado alas 9 ng umaga, Mark, nagsimula itong mabigat na palitan ng putok. Tinatayang nasa 100 BIFF ang nakaengkwentro ng militar sa gilid ng National Highway, pero nasa 3 hanggang 400 daw ang buong puwersa ng BIFF na kanilang tinutugis. Alam mo, Mark, maliban dun sa artillery fire ay suportado ang ground troops na mga MG-520 attack helicopters. Target ng opensiba ang Saliba, Pagatin, Mamasapano, Sharif Agwak o yung tinatawag ng militar na SPMS Box, 4 na bayan ito ng Maguindanao, at dito daw nila i-concentrate ang kanilang offensive sa mga susunod na araw dahil umatras na raw kasi rito mula North Cotabato ang BIFF kasama nga ang teroristang si Marwan. Mismo si Major General Edmundo Pangilinan, siya yung commander ng 6th Infantry Division, ang namahala ng opensiba. Kaninang umaga, papunta tong si Pangilinan sa command post ng ma-ambush ng kalaban. Wala namang nasaktan sa kanila, pero sa naganap na enkwentro, 2 sundalo ang sugatan. At dahil nga may ongoing tayo na peace talks, itong opensiba na ito ay may koordinasyon daw sa MILF, lalo pat dito sa area natin na kinatatayuan, Mark, ay may mga stronghold din ang rebeldeng grupo. Tumagal ng mahigit 4 na oras ang enkwentro bago mag-alas 2 ng hapon, idineklarang highway safe at muling nakadaan ang mga terorista. Pero alam mo, Mark, yung mga residente sa bayan ng Datu, Unsay hindi pa talaga makakabalik sa kanilang mga tahanan. In fact, bago tayo makarating sa encounter site kaninang umaga, ay inabutan natin na nagpapanik yung mga residente along the highway dahil nga kailangan na nilang mag-evacuate. So, bit-bit nila yung kanilang mga gamit na kaya nilang bitbitin, isinakay na sa kahit na saan, Mark, kahit na kariton, sa kanilang mga alagang hayop, dun sa mga jeep, sa mga tricycle, para lamang makalayo sa lugar. Ang problema, Mark, nung tinatanong natin sila kanina, saan kayo pupunta? Ang lagi nilang sagot sa atin ay hindi nila alam. Partner. Maki, yung sinasabi mong 5 bayan na kanilang minamanmanan, malinaw ba sa militar kung nasaan mismo yung BIFF, yung grupo na kanilang tinutugis kasama di umano si Usman? Malinaw sa kanila kung nasaan exactly o random itong sa 5 bayan na binanggit mo yung kanilang offensive? 4 na bayan yan, Mark, the SPMS Box. In fact, itong kinatatayuan natin ngayon, itong Datu Saudi, ay kasama ito dun sa tinatawag nilang SPMS Box. So, ang mahirap dito kasi, Mark, ay hindi naman mo talaga, wala namang eksaktong lugar ito. Hindi ito katulad noong all-out offensive noong year 2000 na may kampo talaga ang MILF na tinatarget ng militar. So, itong mga to ay they're very mobile. So, ibig sabihin, naglalakad. Kapag aatras ay hahabulin mo sa may kabundukan. Ang kagandahan nga lang daw dito talagang limited in this area yung kanilang offensive, Mark. Di napakahirap nga pala talaga ng sitwasyon ng mga sibilyan kung ganyan na habulan ng habulan sa 4 na bayan na binabanggit mo. At the very least ba, partner, pagka meron pupuntahan yung tropa ng militar, meron man lang bang advance information sa mga sibilyan na umalis kayo sa dadaanan at baka kayo madamay sa crossfire? May ganun man lang ba? Mahirap talaga ang sitwasyon, Mark, dahil hindi lamang para sa military, komplikado itong offensive na ito. Remember, we have a peace agreement. So, kailangan pati yon ay very well coordinated. Maliban pa dun sa tinutugis nila, naman talagang they're very mobile. So, mahirap, it's complicated for the military. Mas mahirap din ito para sa mga civilian dahil nga pagka may ongoing na encounter ay syempre, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Although, I think this is being addressed by
by the LGUs dahil ang sinasabi nga may advance information naman kung halimbawa may encounter kung ang mga LGUs para naman maalalayan na nila yung kanilang mga kababayan. And in fact, right now sa Cotabato City ay may ongoing talks yung mga LGU kung paano nga susuportahan itong mga sibilyan. Alam mo Mark, itong Dato Unsay, ito yung pinuntahan natin kahapon na mga residente na may mga foxhole, kung naaalala mo yon, may kanya-kanya silang mga foxhole, lahat ng bahay may foxhole. Dito, yan yung sinasabi nating encounter site where it's ongoing right now. Ang problema, hindi na nga lang natin makumusta yung mga nakausap natin kahapon ng mga residente dahil medyo malayo sila from the highway. Ang biyahe kasi ay 3 kilometers from the highway, Mark. Partner, so ibig sabihin, ano naman ang papel ng MILF kung meron silang lugar na susuyurin yung AFP, kailangan di ipagpaalam sa MILF para sa sinasabing coordination? Hindi naman yun paalam, or at least that's what they were telling us. This is coordination daw with the counterparts dun sa peace talks because there are really mechanisms para lang ma-plansya nga ito. Ang ibig sabihin lang nun, the way I understand it, and it was explained to me, sasabihin lamang nila na ito yung area natin. So, yung mga MILF na identified ay kailangan mag-move o kailangan umalis muna sa lugar kung tunay kang miyembro nitong MILF para hindi ka madamay. And on the other hand, kung halimbawa may mamonitor sila na mga armadong grupo, ay sasabihin ng MILF na hindi namin yan na mga miyembro at ito ay free na para itugis natin ng militar. Kumbaga sila magtuturo sa militar. O meron ditong movement na armadong grupo, hindi amin yan. So sila ang magbibigay ng signal sa militar na nandito, punta kayo. Parang ganon. Maaring may ganyang klaseng koordinasyon, Mark. At on the other hand, meron din yung kabaliktaran na sasabihin din ng MILF ay ng militar na may armed groups dito papasukin namin. At sasabihin naman ng MILF na iginilid na namin itong or itinabi na namin, nagpunta na sa ibang lugar itong mga miyembro natin para hindi naman masama sa sagupaan, Mark. Okay, mag-iingat ka dyan Maki. Maraming salamat sa iyo. Si Maki Pulido po mula sa Maguindanao.